Samantala, para sa update ng lindol na tumama nga sa Mindanao, magkakausap natin si PHIVOLCS Seismology Division Chief Winchell Sevilla. Magandang tanghali po sa inyo. Doc Winchell? Yes po, good morning. Magandang tanghali po. Si Cheryl Cosim po sa One Balita Pilipinas. Ano na po ang update? I understand, yung una pong nailabas ay magnitude 7. Pero itinaas po ang lakas ng lindol sa magnitude 7.8. Ano, Doc? Maari po ba ninyong ipaliwanag kung bakit nagkaroon ng ganitong pagbabago sa sukat nito? At gaano kalaki yung pagkakaiba ng epekto ng isang magnitude 7.8 na lindol? Tama po kayo, no? Nung una po kasing nilabas nating information, base po dun sa automatic location na ginagamit po natin. Nung mga first few seconds po, or a few minutes po, nakapaglabas na po tayo ng magnitude 7, and then, nakita po natin sa ibang instrumento na po natin, tinatawag nating intensity meter, yun po yung sinusukat niya kung gaano kalakas yung ground vibration na naramdaman kung saan nakalagay po yung instrumento. Nagre-register po ito ng intensity 8 and intensity 7. Sabi po namin, and then nga po, yung unang location ay nasa dagat. Sabi po namin, sa ganitong kalakas na pagyanig at nasa dagat po yung initial epicenter natin, ay posible po itong mag-generate ng tsunami. Kaya po, hindi na po namin naintay yung buong, yung enough na stations para po accurate nating ma-determine yung lakas ng lindol. Prioritize po namin yung pag-i-issue ng tsunami warning kasi nga po mas mahalaga po yon. And then, yun po yung natin, unang nilabas, yung tsunami warning. And then afterwards po, nung pumasok na po yung enough na dami ng mga stations, doon na po natin naka-calculate accurately yung lakas niya na magnitude 7.8. So initial issue 7.0, konti pa lang po kasi stations na pumapasok noon. And dahil nga po dun sa ibang instrumento natin, yung intensity meter, sinasabi natin, sa tingin po namin, pwedeng mag-generate ito ng tsunami, prioritize po natin yung pag-i-issue ng tsunami warning. Yes po. So, okay, Doc. So, 7.8 magnitude ang Tama po. official po na magnitude nitong... okay, magnitude is different from the intensity. Ano po, Doc? Tama po. Okay. Ano yung pinakamalakas na intensity na naramdaman at gaano kalawak ang inabot na naramdamang intensity sa mga probinsya? Hanggang saang probinsya po umabot ito, Doc? So far po, base sa mga information na nakapasok po sa atin, intensity 7 po sa city ng General Santos, intensity 6 po sa Paligbang and Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Base po ito sa interview o yung pinadala po sa ating information. Interview po ito, may input po ng tao. Ngayon po, yung instrumental intensity, dito naman po yung base, yung sinasabi po kanina sa inyo, yung base sa sukat ng ating mga instrumento, intensity 8 po sa Malapatan, Sarangani, intensity 7 po sa City of Coronadal, South Cotabato, Santa Maria, Davao Occidental. So ito po yung mga sukat na naging basihan po natin kung bakit makapag-release po agad tayo ng tsunami warning. Ngayon, kung sa layo naman po ng naramdaman, so far po umaabot po ng intensity 2, yung na-report po sa amin, San Francisco, Southern Leyte, saka po sa Dulag, Leyte. So ganun po kalayo yung lawak ng lugar na naramdaman. At madadagdagan pa po ito sa sa gagawin po nating mga investigation. Today po, bukas po, magpapadala po kami ng quick response team sa epicentral area para po ma-document po natin yung lawak ng epekto po ng lindol nito. At sabi po natin sa initial epicenter, nasa dagat po ito. Tama po. Bakit po kaya ganitong kalakas po itong earthquake na ito? Ano po ang gumalaw? Okay. Ang fault po na gumalaw, ito po yung tinatawag natin yung pong Cotabato Trench. Yan po yung nag-generate po ng magnitude 7.8 na lindol. Ito pong trench nito ay actually may kakayahan po talagang mag-generate ito ng malalakas na lindol. Kung ang isa po ditong yung di natin makalimutan na generate yung lakas ng 1976.
na magnitude 7.9 or magnitude 8. Nagdulot po ito ng tsunami na ang taas ay around 9 meters at libo-libo pong mga kababayan po natin ang naapektuhan ng lindol po na yon. And actually nga po, anniversary po, this coming August, ang 50th anniversary nga po ito nung pong 1976 na earthquake. Oh, yeah, So, 1970s. sa madalit sabi po, ito pong Cotabato Trench ko ito ay may kakayahan po ito. May capability po ito na mag-generate po ng malalakas na lindol. So parang every 50 years ay ganun po ba na kalakas talaga yung aasahan or nagkataon lang na ika-50th year ngayon at ganito nga kalakas din yung tumama yung 7.8 na magnitude? Hindi naman po every 50 years. Nabanggit ko lamang po yon bilang halimbawa na itong para pakita po natin na itong ang Cotabato Trench ay may kakayahan po na mag-generate po ng malalakas na lindol. But the last time na ganito kalakas ay 50 years ago nga po. Opo. Noong pong 2002, meron din pong malakas na earthquake din to, magnitude 6.8 naman. So yun po yung isa sa mga recent. Ano po yung mga Mga factors? samples lamang po yan. Opo. Dr. Sevilla, ano po yung mga factors kung bakit gumagalaw ang isang trench or isang fault? At ano yung nakakadagdag din na factor para maging malakas po yung idulot nitong earthquake? Ang mas malakas po ang earthquake, ay ibig sabihin po mataas po yung kanyang magnitude, nangangahulugan po na mas malaki po yung fault na gumalaw o yung fault na nag-generate ng earthquake na ito. Sa Pilipinas po, yung mga tinatawag po nating mga subduction zones o yung mga trenches like Cotabato Trench, Philippine Trench, Manila Trench, yun po, yung mga Negros Trenches, yan po yung mga struktura na kung malalaki po kasi itong fault nito eh. So once po sila na gumalaw, malaki po ang chance na mag-generate po sila ng malakas na earthquake. Ibig sabihin po malaki yung area po niya, yung haba, yung lapad niya. Doc, may mga nakaranas na po ng tsunami, mga pagtaas ng tubig. I think so far yung pinakamataas ay nasa 4 na talampakan. Ano po yung pinakabagong assessment ng PHIVOLCS tungkol sa tsunami threat? May mga baybaying lugar po ba na dapat manatiling naka-alerto talaga o magsagawa na po ng paglikas bilang pag-iingat? So ngayon pa po, hindi pa po namin ibinababa o inaalis yung tsunami warning na inisyo po natin kasi sa kasalukuyan po, patuloy pa rin pong nakaka-record ng pagdating ng tsunami waves yung ating pong mga sea level monitoring stations na naka-install po sa malapit po sa epicentral area. Ang maganda nga lang po dito, yung waves na nare-record po natin, yung instrumento po natin pababa na, nasa sentimetro na lamang. Pero po yung mga early part po nito, nung halos katatapos ng lindol, nasa around 1.4, 1.5 po yung metro o yung taas ng waves na nare-record po ng ating mga monitoring station. So pagka po tuluyan na pong bumaba itong nito, yung na-measure po nating o mawala na yung tsunami waves na po na-measure ng ating mga instrument, aalisin na po natin yung ating tsunami warning. Pero Doc, kanina pa po kasi 'di ba yung pagtama ng earthquake ay past 7 in the morning. So it's been several hours. Doon po ba sa monitoring ninyo, humuhupa naman na yung danger ng tsunami? Kumbaga yung laki or posibleng taas ng tsunami na idulot po nito sa mga coastal areas? Tama po. Papalit na po yung nare-record natin. Halimbawa po, sa may mga istasyon po kasi tayo, halimbawa sa Maasim, Sarangani, Kiamba, Kalamansig, Sultan Kudarat. Opo, yung nare-record po nating mga waves dyan po, maliliit na halo. So pagka po tuloy na pong nawala yan, ililift na po natin yung ating tsunami warning. But for now, ay kailangan manatili pa rin pong nasa mga evacuation center, yung mga nakatira po dyan sa coastal areas. As a precautionary measure po, opo. At isa pa po sa nating paghandaan, yung pagkakaroon po ng mga aftershock. So sa ganito pong kalakas na lindol, i-expect po natin magkakaroon pa po ng mga aftershocks. Posible pong tumagal po ng ilang linggo or ilang buwan.
So mahalaga po na masuri ng ating pong mga kababayan, lalong-lalo na kung may nakita silang damage sa kanilang mga, kung saan mo mga struktura, kung nasan po sila, na ma-check po sana muna yung kung kaya pa po ba, matibay po ba yung strukturang ito upang malaman natin kung safe po bang bumalik doon or hindi. And so far, speaking of aftershocks, Doc Sevilla, ilan na po ang naitalang aftershocks at ano po yung pinakamalakas? Kanina po as of 11 a.m., nakapag-record na po tayo ng 138 aftershocks. Dadami pa po ito kasi sa yung mga monitoring instruments po natin, patuloy pa rin po nakaka-record. Ang pinakamalakas po so far ay nasa magnitude 6.7. Sa instrument or yung instrument saka po yung na-report po sa aming intensity ng paggalaw, ang pinakamalakas po ay nasa intensity 3 na na-report po sa General Santos City. Alin po ulit mga lugar, Doc, yung nakaranas ng pinakamalakas na pagyanig o pinakamataas na earthquake intensity at ano po yung mga panganib na dapat paghandaan ng mga residente sa mga lugar na ito? Po. Ito pong klaseng earthquake na to, ganito pong kalakas ay destructive po ito. So yung mga mahihina pong struktura, talaga pong madadamage. Kaya nga po sa ating mga kabayan para po sana po maiwasan natin ang peligro na posibleng idulot naman ng mga aftershocks. Again, suriin po natin ang integrity po ng ating mga structures. Sa lakas naman po, so far po, madadagdagan pa po ito, pero po yung pumasok po na sa ating information, City of General Santos po, intensity 7. Intensity 6 po, Palimbang and Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Sa instrumental intensity po, Malapatan Sarangani, intensity 8. Intensity 7 naman po, City of Coronadal, South Cotabato, Santa Maria, Davao Occidental. And yun po, at pagka ayun nga po, papadala tayo ng quick response team para po ma-assess po natin yung lawak po ng damage na naidulot nitong lindol na ito. And Doc, dito po sa lakas na magnitude, 7.8 na lindoy, nandoon ba yung posibilidad na mas malakas pang pagyanig na sumunod o masasabi na po nating ito na yung main shock? Base po sa pinakikita ng po natin, yung mga nare-records po natin, mukha pong ito po yung main shock. Pero yun nga po, hindi naman po natin masasabi kung kung may mga earthquakes pang darating na mas malakas dito. So napakahalaga po talaga ang structural, masuri po natin yung structural integrity po ng mga structures kung nasan po tayo. Siguro po, panghuli, Doc Sevilla, ano po yung pinakamahalagang paalala ng PHIVOLCS sa mga kababayan natin upang manatili nga pong ligtas, maiwasan ang panic at makasiguro na ang kanilang nakukuhang impormasyon ay tama at verified? Sa ganito pong klaseng lakas ng lindol, makaka-expect pa rin po tayo ng mga aftershock. So yan po yung ating pong paghandaan. Ang mahalaga po dito, ulitin ko lamang po, yung masuri po natin, yung structural integrity po ba ng ating building ay hindi naapektuhan itong lindol na ito. So ibig sabihin po, kung safe po ba na bumalik dun sa structure na yon, or masigurado po natin yung mga bagay na posibleng bumagsak sa atin kung sakaling magkakaroon ng aftershocks ay alisin na po natin. Patuloy po tayo nakamonitor at mas maganda po kumuha lamang po tayo ng informasyon sa mga authorized na mga sources tulad po ng PHIVOLCS, ang ating pong mga DRRMOs, Office of Civil Defense, para po maiwasan natin ang panic na pwede namang idulot ng mga posibleng maglabasan ng mga fake news. Marami pong salamat sa inyong oras at update, PHIVOLCS Seismology Division Chief Winchell Sevilla.